I want to bring you on this message. God loves you. Your own work in progress. Why I'm telling this? Kasi naranasan ko yan eh. The Joe Moody Experience. What is up? It's your Career Pass and welcome back to our podcast, the Joe Moody Experience. And here we go. I'm currently driving, headed to Tarlac City. At may ayusin lang po ako sa Tarlac. At wala na, nangalawang na, hindi ko na alam pa paano mag-start ng episodes. Di ba? Kasi tagal nating nawala. The last episode I posted and created ay nung March 27 pa. Of course, this year lang naman. March, April, May. So parang sabihin na natin almost 3 months, no? So, a lot of our friends and followers are asking, kailan po kayo ulit magpa-podcast? So, parang yung iba nag-i-email, yung iba nagme-message sa Facebook and Messenger. Sa totoo lang po sorry po, hindi ko talaga kumaharap. Hindi naman to alam ko naman supplemental nyo lang naman ito. Ang foundational natin yung word ni Lord. But of course, you want to hear words from other people's perspectives, di ba? And for sure, it helped you or it is helping you sa buhay po natin, especially sa ministry, relationship, and personal growth, no? And yun nga, bakit sa totoo lang, ang dami po kasing ginawa. At of course, ako kasi pag yung talagang nakafocus ako sa isang bagay, laser focus. If I'm in my zone, talagang, sorry, tabi ko muna to kahit iwan pamilya. Hindi naman ganun. Gusto ko kasi yung nakafocus lang sa isang bagay. Kasi nung March, it was, I was preparing and I was fixing my requirements kasi nga po nag-graduate tayo sa masteral natin and God's grace tapos na, di ba? So medyo inayos ko lang yung mga nagpa-bookbind ako nung ganito, inayos ko yung mga requirements and then yung mga transcript of records ko from my previous school, di ba? And then ano pa ba? Tapos nag-start yung BDJ and then I was continuously editing the manual. Tapos nagkaroon kami ng BDJ Cup and then after BDJ Cup nag-start yung second trimester ng BDJ and then ang dami palang learners na nag-enroll, parang 250 na. Kasi meron na rin kaming, we decided to split the classes. So before, we're doing our BDJ on a Wednesday. Now we decided to split the class and magklase na rin ng Thursday. So we have 2 days na pagtuturo. Hindi pa kasama doon yung hybrid kasi nga 250 enrollees. Parang sabi ko, seryosohan na to Talagang, though we have curriculum naman na tinuturo po talaga, ganon. Pero sobrang bakbakan talaga. And of course, sarili mo, yung mga, tapos nagbalik kami ulit sa alam niyo yun, yung rigid na mentoring. We're really training the current team na hindi lang basta makinig kundi yun, mag-raise na kayo ng leaders natin kasi, di ba, it's time. So, parang ganon. Kaya, doon sa almost sa 3 months na yun or 2 months na yun, daming nangyari, pero very productive, fruitful yung time na yun. Walang nasasayang na oras. Yun lang, at share ko lang po yung nangyari. Pagbigyan nyo na ako.
And of course, I would like to congratulate yung mga friends ko na graduate din. Pastor CJ, di ba? Tindi. Magna cum laude eh, di ba? Talagang, I just realized, kasi I also received a Latin honor. Hindi naman actually Latin honor. Iba kasi yung Latin honor ng bachelor at saka ng graduate school. Ang tawag kasi kapag sa graduate school graduate school? Baho. Graduate school. Hindi siya Latin honor na cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Ano siya, flying honor. So, they call it with distinction. High distinction, highest distinction. God's grace, we receive high distinction. Sa totoo lang hindi ko rin ina-expect yun. Was just doing my best, faithfully studying, faithfully doing my homeworks, and may konting sip-sip na rin sa mga professors. Kasama po yun eh. And marunong siguro tayo mag-appreciate. Sa kanila kasi ang tawag doon sip-sip eh. Pero sa akin ang tawag ko doon is appreciation. I always commend them. At saka nakaka-bless dahil yun nga, hindi ko expected na makakakuha tayo ng flying honors. Kasi nga, 2024, parang somehow nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng ganang ituloy dahil ipapakasal ako eh. And then, binild namin yung BDC. And then, binild namin yung BDJ. Parang, teka, focus lang ako dito sa church ha. So, I asked our dean, sabi ko, dean, or yung coordinator, Doc, can I stop for one sem? Pero he encouraged me si Doc Renan, ninong ko yun eh. Sabi ko, Doc Renan, can I stop for just one sem? Kasi I'm facilitating our programs dito sa church and magpapakasal po ako. Sabi niya, if you stop, possible na hindi ka makakuha ng flying honors. So, ako naman, wala naman sa akin yun. Pero sige, okay na, sige, diretso na natin to. Nag-compre ako, and then nag-practicum, dire-diretso na, and then yung capstone ko, etc. And then natapos nga. So, tagal din yung proseso Tagal ako naghintay from 2024, tapos 2026, parang almost isang taon mahigit din yung proseso na yun. So, tagal. But I was just faithfully studying, doing the errands, yung mga necessary, at hindi ka nawala yun yung pinakamaganda doon, hindi ka nawala sa sirkulasyon ng pagiging pastor mo. Kasi sa akin personally, matindi sa akin yung self-efficacy. Yes, self-efficacy na kaya ko to, di ba? Kasama ko si Lord, di ba? Yung sinasabi ni Albert Bandura sa kanyang theory, social learning theory, no? Kaya ko to, and then kasama ko si Lord. Pero ang pinakamaganda dito, hindi nawala talaga yung yung sirkulasyon mo sa calling mo. Lagi kong inuulit-ulit yun, guys. Ako sa akin, maliwanag yung pagiging pastor ko. I'm getting these courses hindi para sumakabilang mundo, okay? Sumakabilang bahay or sumakabilang trabaho. I don't want dual vocation, okay? Hindi ako magpa-part-time na pastor at part-time na ganito. I'm a full-time pastor. Just so happen I want to learn. Okay, continuous yung learning. Something like that. Matindi sa akin yun. So I keep myself grounded sa calling ko, mentoring, teaching, creating programs, and etc. Malinaw sa akin yun. And yun na, dami kong kwento, no? Ano ba to? Ano bang pakialam nyo sa buhay ko? Di ba? Wala naman kayong pakialam. Pero yun lang, sinishare ko, baka may mapulot po kayong mga ideas or mga testimony, from my testimony, may mapulot kayo, oo nga, no, dapat nga, ganun, no? Di ba? Lahat naman tayo may mga napupulot na aral sa mga tao. Pero, gusto ko na nga pong simulan itong episode na to, and nakita nyo na po yung title nito, di ba? Restoration and Repentance. Disclaimer lang po, no? Ako po, with transparency and honesty,
hindi po ako gumagawa ng podcast or ng episode nang hindi ko pa po na-overcome. Nang hindi ko pa natatapos. I'm very silent if I'm dealing something sa isang bagay nang hindi ko pa natatapos or on the process or during pa ako. Though lahat naman po tayo nasa proseso, no? Like for example, hindi ako nag-post sa masteral ko ng kung ano-ano na nahihirapan ako sa whatever hanggat hindi ko siya natatapos and then blah 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 blah. Ayokong i-post yun eh. Sa totoo lang, pero yung mga kaibigan ko sabi niya, Pastor Jomel, hindi mo po post yan. That could inspire people, especially yung mga estudyante na nawawala sa church, no? Or yung relationship sa Panginoon, na pwede palang maging mainit kay Lord at active sa Panginoon at lumalim yung relationship kay Lord at the same time mag-aral nang hindi nawawala sa sirkulasyon o yung relationship natin kay Lord. Okay, sige, post ko. And then after that, parang hindi nga ako nag-Facebook, hindi ako nag-Instagram. I'm not posting something. Duman yung birthday ko, I'm not regramming and I'm not reposting yung mga bati sa akin kasi parang gusto ko mag-focus lang na okay, ito yung gagawin ko ngayon. And then ang dami kong mga learnings at nakikinig lang ako kay Lord. And disclaimer lang kasi ayoko pong gumawa ng kwento or kwentuhan ko kayo na parang binubuladas ko lang kayo and sabihin ko na dapat ganitong gawin nyo, dapat ganito. Pero sa akin dinidil ko pa. I cannot do that. So I want to be transparent, honest, and of course, yung mga sinasabi ko dito, most likely is not for the future. Okay? What I'm telling to you is yung mga the Jomel Day experience nga di ba? Ayoko kasi magmayabang na sasabihin ko ganitong gusto kong mangyari tapos hindi nangyari, so nakakaya, di ba? Pero ako, I'm telling you those stories, raw and real stories so you can learn, di ba? At ayoko po maggaling-galingan. That's the term. Ayoko maggaling-galingan. Baka mapaya ako. Baka ibagsak ako ng Panginoon. What I'm telling you right now, ulitin ko po is yung mga bagay na natapos na, narinig ko kay Lord, experience ko. Ako kasi may pagkaano ko naturalistic ako di ba? At saka existentialist, di ba? Ewan ko, may philosophy class kayo, no? Ewan ko kung ano kayo. Basta ako may pagka-naturalist ako. I tell what I observe and based sa mga facts. And then I ask, what's the meaning of this? So, may pagiging existential ako. So, yun lang po, disclaimer lang, no? Para maganda po ang usapan natin dito. So, let's talk about repentance and restoration and repentance. Alam niyo po, sa totoo lang, sa atin kasi, tayo mga Kristiyano, binago na yung puso natin. Binago na yung, alam niyo po yun, yung the way we interact with people, the way we treat other people. Sana, di ba? At marami po tayong mga experiences before. Sabi ng mga kabambang, experiences before, na parang we overlook. Di ba? Parang sabihin natin, okay na yan, pinatawad na kita, let's not talk about this, forgive and forget. Teka lang, dati ganun ang mindset ko di ba? Ang mindset ko, okay, I trust you, I love you, I believe in you, kalimutan na natin yan. Pero isa sa mga bagay po na na-realize ko, no, hindi pala maganda yon, di ba? If you want true restoration, it entails repentance. And one thing I've learned about pursuing restoration hope is that true restoration requires repentance and confronting the sin that was committed. At inaral ko siya parang, oo nga no, teka, kung titignan natin, Genesis chapter 3, the fall, kung saan po nahulog si Eva at Adan, right after the fall, God promised Jesus.
babasahin yung verse 15 or 16 yata yun. Ang tawag po kasi doon is proto-evangelion. Lumabas na agad si Jesus doon the moment na nagkasala yung mag-asawa. So, ang reflection ko doon, teka, si God ba, hindi ba niya pwedeng sabihin na hindi na ako bababa, hindi na ako magpapadala, hindi ko na padadala tong kaisa-isang anak ko to deal the sin, mamatay para sa inyo. Pwede ko naman through my words sasabihin ng Panginoon, I can forgive you. Nilikha niya nga yung universe, yung earth, yung mundo, lahat ng creation through His word because His words are powerful. He is powerful. Di ba? So pwede niya sabihin na, okay, I forgive you. Okay na lahat. But He wanted to redeem the glory na nawala, the righteousness na nawala, by sending His Son and dealing and facing the sin of the world by dying on the cross. He dealt sin through incarnation, humiliation, crucifixion, resurrection, and then ascension. And then, bang, resibo. Okay, bayad na. And I will remember your sins no more. He dealt sin, man. Kasi sa atin bilang mga Kristiyano, alam ko po mabait na tayo, mapagpatawad na tayo at ano yun, okay ang puso, okay na ang puso natin. Pero may kaisipan nga tayo na, okay na yan, move on na tayo. Doon nakalagay po yan sa Bible, Proverbs. Yung mga matatalinong tao, sometimes they overlook yung mga kasalanan. Nakalagay din yun sa New Testament, love covers multitude of sin. Great! But that doesn't mean you will not deal with the sin. Kasi nung pinatawad ng Panginoon yung babae sa John 8 ba yun? Yeah, John 8 yata. Yung babatuhin yung ng mga Pariseo yung babaeng nag-commit ng adultery. Ano sabi niya? Nasaan na sila? Go. That symbolizes or that signifies grace. Pinalaya kita, but sin no more. There's truth. You cannot dichotomize grace and truth and grace. Alam niyo po, may mga bagay na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Diba? And isa sa mga bagay na yon is yung grace and truth. And I just realized, guys, that biblical restoration is never merely emotional reconciliation na parang sinasabi natin, come on, let's move on. Or moving on. Because the scripture consistently corrects or connects restoration with repentance, with confession, dealing with seriously with sin. Kaya, gusto nyo po ng true restoration, don't ignore sin. Because He restores through repentance. He restores through confession. Nakalagay sa James yan, confess to one another eh. Diba? Restoration comes from forgiveness, of course, and transformation. Now, sa akin po kasi dami kong experiences na ganito. Share ko lang. Which is, I really admit, may mga parts na may mga nagkakamali ho tayo, may mga mistakes, may mga bagay na talagang, oops, dapat hindi ito nangyari. But syempre, dahil nga you trust them, we trust one another, we love one another, we forgive one another, nakakalimutan natin na, yes, may love, yes, may forgiveness, yes, may consideration, but we forget to do discipline. So, may mga nangyari at mga parts sa ministries natin, nagkamali, may ganitong nangyari, some are grievous and talagang hindi maganda. But because I love them, I trust them, I told them, patuloy ka lang.
parang sa akin, I really admit, wala akong ginawa. Hindi ko na disiplina. Nungatayo pa rin, nagpe-preach pa rin. Man, di ganda. Ngayon, ito ang effect niya. Ito ang naging effect niya, guys. Ito ang naging effect niya. Kita ng ibang tao, walang disiplina. Nasaktan, nakasakit, pangit ng testimony sa community, tapos diretso pa rin. Nangungunsinti ang church. Nangungunsinti sila. Ayoko na dyan. And with all humility, I was wrong. I'm not saying I'm a perfect pastor. No? Marami rin akong mga flaws at kailangang improve sa buhay ko. That's why I always seek mentorship sa aking tatay at sa mga kaibigan, sa mga mentors ko outside from our church sa Bethany. Ano magandang gawin sa ganito? Correct nyo ako pag mali ako. But I just realized, mga kapatid, nito lang. Palabasin, dapat lahat ng palabasin. I'm not telling na i-condemn sila, i-judge sila ng walang basis. Maganda factual, di ba? Maganda talaga, may basis tayo. But you want healing? Then you have to confess. Bro, hindi maganda yung ginawa mong ganito. Maganda siguro mag-sorry ka. We started doing that kasi right now, we were trying to build stronger team. Mas malakas na team. And we did that. We're doing that. And we will do that. So why, pansin nyo po, for example, may asawa na kayo or may girlfriend kayo dito or may mga magulang kayo, di ba? Pag nagkakasala kayong gagawin ninyo, magsasorry kayo, di ba? And then, dun magiging okay. Hanggat nagko-cold treatment kayo, hanggat hindi kayo nagpapansinan, wala mangyayari. Someone has to humble or parang maging lowly or maging humble para matapos. And someone has to have that attitude na, okay, I will humble myself, I will say sorry, I will confess, I will admit that I was wrong, and I will ask the Lord, forgive me and help me through the power of the Holy Spirit so I won't do it again. Diba? Now, this is not just based on my experience. Kasi, maganda may supporting verses. Diba? If you're going to read yung pong Psalm chapter 51, tinake note ko dito Si David, he does not ask for restoration while minimizing his sin. Ang ginawa niya, he confesses it plainly before God. Lord, mali ako, period. Check nyo po yung Psalm 51. Wala siyang bliname na iba. Which is, sabi niya, Lord, restore the joy of my salvation, period. Patawarin niyo po ako. Wala siyang bliname. He did not blame the society. He did not blame Bathsheba. He did not blame the location because supposed to be he's at war during the time of ng spring, di ba? He did not blame his generals o yung mga kawal niya. At di naman kasi ako binawalan Pag binawalan siya, baka papatayin niya pa yung mga yun, di ba? But he wants restoration, full restoration. Hindi nga sinasabi or nagdi-defense or hindi siya defensive. Lord, kasi ganito pasensya na kayo kasi hindi ako nag-devotion. Lord, pasensya na ako. Hindi, mali talaga ako. Mali talaga ako. Ang ganda. Yeah. You want full restoration? Then repent, period. Don't even try to minimize what you did last summer. Don't even try to
blame other people. Sa akin konting testimony lang Lagi ko sinasabi sa mga youth namin. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman siya nagbabrag ako Siguro po kung may isang taong pinaka nakakahiyang bumalik sa church namin, sa Bethany specifically, ako po yun. Ako po. Alam niyo po kung bakit? Kasi anak po ako ng pastor dyan. Nag-serve po ako before dyan. Tapos nung nag-college ako, bigla akong ano-anong ginawa ko sa buhay ko. Nakabuntis po ako. 17, nakabuntis na ako. 18, nagkaanak ako. Pero I'm not regretting Kasi I know yung mga consequences can be used by God sa sanctification process niya. I love my daughter. Pero wala akong sinisi na kasi kayo mga nasa church, nagrebelde ako kasi ikaw, dad, tsaka mom, nagkulang kayo sa buhay ko. Hindi nyo ako ginabayan or whatever. Hindi, I took all the blame. Akin yun. Yung even though yung mga pastors na somehow nag-expect ako na lapitan nila ako, and mga members na alam niyo yun, ipag-pray or nandito lang kami, we will protect you. Hindi ako nakarinig nun. Kung mahina-hina akong Kristiyano or mahina-hina akong tao, pwede ako magalit Di ba? Kala ko ba tulungan dito? Pero hindi. Hindi ko inisip yon. Hindi ko hiningi yon. Sabi ko kay Lord, Lord, akin to, mali ako. I will take all of it. Buti na lang, nandiyan ang pamilya ko. Sila nag-protect sa akin. At nagpapasalamat ako. Pero yung mga taong hindi ako prinotektahan at chinismis pa ako sa likod ko, it's okay. Mali ko Di ba? Hindi ko ginaslight ang church. Hindi ako nagparinig sa Facebook na akala ko ba, love one another dyan. Akala ko ba, protect one another. Hindi, mali ako I accepted it. With all my heart. Daming naiinis sa akin, daming galit sa akin. Sinayang ko daw yung mga opportunities. Tapos, nakakaya daw ako kasi tatay ko pa naman, pastor, ganito, ganyan. And I can name names. Pero, I will not do that. Diba? Kasi akin nga, mali ako. Mali ako doon. Until such time, gradually, I want to highlight that word, gradually, nagbago yung puso ko. Gradually, nagbago yung direction ko. Yung purpose ko mas luminaw. At wala akong sinisi. Ni isa. Mali ko Akin yun. Akin yun. So what I'm trying to say here is this. You want full restoration, then repent, period. Don't be a pa-victim mentality kuno. Diba? Like David. Proverbs 28:13, he who conceals his transgressions will not prosper. But he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So, makita natin dito, let's just humble ourselves, guys. Please. Pag mali tayo, mali tayo. At hindi lang po yun. Kapag nagkamali ka, huwag kang magmalaki. May mga ganyan nagkamali na nga, nagmamalaki pa, siniraan pa yung church, siniraan pa yung mga nasa paligid nila. Tignan nyo yung Luke chapter 15. The prodigal son. The prodigal son returns with repentance, not self-justification. He was rehearsing, di ba? Naalala niyo yun, bago siya pumunta sa tatay niya. Pero he did not justify himself na, kasi ganito, ba't kayo ganito? Si kuya kasi, hindi niya ako favorite. Inaaway niya ako, naingit siya. Wala siyang pinagbintangan. Okay? Bumalik siya. Nagpakumbaba siya. Yun lang naman magpakumbaba Di ba minsan kasi nagkamali na nga tayo, magmamalaki pa tayo. Di ba? And you can go back to God with all humility. Pwede kang bumalik sa bahay ninyo na may
pagpapakumbaba. Napakahalaga po nun. 2 Corinthians 7:10, godly sorrow leads to repentance. Kaya ako sa akin po, ang tunay na repentance, hindi po yung pag-iyak tuwing Sunday. Di ba? Marami na tayong moments na ganyan paluhod-luhod pa tayo paiyak-iyak pa tayo, pero pag uwi mo sa bahay ninyo, hindi naman nagbago yung puso mo. Oh, by the way ang repentance and restoration and true change po, it's not behaviorism. Yung sasabihin na nagbago na ako ngayon, totoo na to, pero gradually bumabalik sa dating ugali. Ang repentance po is gradual siya, process siya, pero progressive. Di ba? May nadadagdag at may nawawala, or may nawawala at may nadadagdag. That is true repentance. Hindi mo pwedeng sabihin na nagrepent na ako pero balik sa dating ugali. That's not good, man. And James 5:16, ito yung sinasabi ko kanina. Confession is connected to healing and restoration. If you want to confess, if you want to be healed, then confess. Confessing to one another, there's power, may power doon. Kasi you pray for one another When you confess, you pray for one another. Di ba po? So, sa akin po that is why ako naniniwala ako. Shallow peace without repentance usually becomes temporary peace or temporary change. Kung titignan nyo po ang pattern ng scripture, ang tunay na repentance, may conviction, merong true repentance, ganito, conviction, and then repentance, and then confession, and then forgiveness, and then restoration. Conviction, nanggagaling yun sa Holy Spirit kasi kino-convict niya tayo everyday And then you repent. There is conviction from the Holy Spirit, and then you decided, okay, I'll repent. And then, kapag magre-repent ka, you have to confess. Di ba? Confess na, okay, mali ako dito. Babaguhin ko tong part na to. Di ba? Hindi yung move on na tayo, forgive and forget. No, parang walang nangyari. Ang pangit nun Di ba? Siniraan mo yung church. Tapos pagbalik mo, parang walang nangyari. Or siniraan mo yung pamilya mo sa Facebook. Tapos pagbalik mo, parang walang nangyari. Hindi, mag-sorry ka. Confess mo Then, of course, forgiveness. And then, restoration. It's not about avoidance, guys. It's not even image management. It's not even pretending nothing happened. You have to confess and deal with those things. Kaya, yun po ang, alam nyo, for the last 6 months, yan ang kino-contemplate ko. Yan talaga ang ni-internalize ko at Lord help me. And then, thank you Lord for changing my heart, our hearts. Kailangan talaga everyday may repentance Repentance, it means changing of thoughts and perspectives and changing of mind, metanoia. Diba? Kaya sa akin po mga kapatid, if you're struggling with sin or with your relationships, you have to repent, confess, mga kapatid, and forgive. Yun lang naman ang gusto kong paratingin sa inyo pong lahat. And I hope you're okay. At yun lamang muna po tayo at malapit na ako sa SM. Goodbye and God bless you. This is DJX, the joy.